Minsan ako'y nasa loob ng sasakyan, galing sa Intramuros patungo rito sa Quezon City. Habang tinatahak ng sasakyan ang Quezon Avenue at Espanya, tinitingnan ko ang lahat ng mga taong nadadaanan ko. Mga alas 5:30 yun ng hapon, labasan ng mga tao sa trabaho at medyo may araw pang sumisikat sa kanilang mga mukha. At habang tinitingnan ko ang kanilang mga mukha, halos lahat nakasimangot. Ganyan ang mukha. Siguro pagod galing sa trabaho o kaya iniisip nila, 8 oras akong nagtrabaho, 500 plus lang matatanggap ko, marami kong babayaran, kuryente, tubig, tuition, pagkain, kulang na kulang, marami pa akong utang. Kaya siguro nakasimangot ng ganyan ang mga tao. Halos lahat. Pero mayroong ilan na nakangiti. Ang isang babae nakangiti, karay-karay niya ang 3 anak na maliliit. Siguro sinundo niya sa eskwela at siguro na-miss niya. At na makita ng kanyang mga anak, tuwang-tuwa siya, nakangiti siya habang hawak-hawak niya ang kanyang 3 maliliit na anak. Meron pang isang nakangiti. Yung isang yon, kumakain ng kwek-kwek. At habang kumakain siya ng kwek-kwek, talagang laki ng ngiti niya habang kumakain siya. Meron pa akong nadaanan, isang grupo ng mga babae sa harap ng tindahan. Nagmamarites. At lahat sila nakangiti. Siguro masaya ang pinag-uusapan nila tungkol sa buhay ng may buhay. Kaya sila nakangiti. Mga kapatid, ano ba ang nagpapangiti sa atin? Tanungin niyo ako kung ano nagpapangiti sa akin. Kapag pumapasok ako rito sa pinagmimisahan ng St. Peter's Community, nakikita ko parang lahat excited. Pati ang pagkanta ng mga choir natin, parang buhay na buhay. At ang mga nagbabasa, parang mararamdaman mo ang kanilang pananampalataya habang sila'y nagbabasa. Talagang bigay na bigay ang pagbabasa. Yun ang nagbibigay ng ngiti sa aking mga labi. Ngunit, katulad ng mga tao na kasimangot sa daan, makikita natin na sila'y nakasimangot sapagkat parang wala silang napapala sa buhay. At yung mga nakangiti, parang meron silang napapala. Yung nanay, nandyan yung kanyang mga anak, nagbibigay aliw. Yung kumakain ng kwek-kwek, siyempre, masarap yun, nabubusog siya. At yung mga nagkukwentuhan tungkol sa buhay ng iba, nagbibigay yun ng saya sa kanila. Meron silang napapala, kaya sila napapangiti. Dito sa ating ebanghelyo, ang mga tao, ang mga Hudyo, nung una, nung nagparami si Jesus ng mga tinapay, ngiti sila ng ngiti, tuwang-tuwa sila. Hinahabol nila si Jesus kahit saan pumunta at gusto nilang gawing hari para hindi sila mawawala ng tinapay. Gusto nila yung pagpapala galing kay Jesus. Ang tingin nila sa ating Panginoon, isang panadero. Ngunit nung sinabi sa kanila ni Jesus, yung pagpaparami niya ng tinapay ay paghahanda lamang sa kanilang mga isipan ng mas malalim na ituturo ng ating Panginoon. At ano yung mas malalim na turo ng ating Panginoon? Na kailangan natin
Ang Jesus na dapat nating tanggapin ay ang Jesus na nag-aalay ng kanyang buong buhay para sa atin. At kaakibat nitong pag-aalay niya ng kanyang buhay, tayo rin dapat ay matututo sa Kanya at mag-alay din tayo ng ating mga buhay sa isa't isa. Tayo ang magpapala sa iba. Hindi tayo ang mag-expect lagi ng pagpapala. Sapagkat kapag tinanggap natin ang katawan at dugo ni Jesus, tayo, katulad ng sinabi sa ating ikalawang pagbasa, ay magiging isang katawan. At kapag isang katawan na tayo, hindi tayo matatakot magbigay sa kahit kanino man. Sapagkat kung iisa na tayong katawan, ang ibinibigay natin sa iba ay parang ibinibigay na rin natin sa ating mga sarili. Walang mawawala sa atin. Mahirap tanggapin ang turong ito ng ating Panginoon sapagkat sanay tayo na magbigay na laging may kapalit. Parang lahat investment. Pag hindi tayo kikita, mahihirapan tayong magbigay ng walang kapalit. Ngunit ganoon ang gusto ng ating Panginoon. Kung magbigay tayo, wala tayong ina-expect na kapalit katulad ng ginawa niya sa atin. Ibinigay niya ang kanyang sariling anak. Ginawa niyang lahat para sa atin, ang mundong ito. Wala siyang hinihinging kapalit. Ganyan ang uri ng pagbibigay na nais ng ating Panginoon. At ito ang mahirap tanggapin, mahirap gawin. Kaya dito sa Ebanghelyo, nakita natin o narinig natin, unti-unti, isa-isang lumalayo, tumitiwalag ang mga dating sama ng sama, sunod ng sunod sa ating Panginoon. Sapagkat hindi nila matanggap ang tunay na turo ng ating Panginoon, na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Mabuti na lamang, merong mga alagad na kahit mahirap tanggapin ang turo ni Jesus, ang mga apostoles na pinangunahan ni San Pedro, tinanong ni Jesus, "Kayo ba, iiwan din ba ninyo ako?" Ang sabi ni San Pedro, na siyang tagapagsalita ng mga apostoles, ang sabi niya, "Panginoon, saan po kami tutungo? Nasa iyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, yun ang gustong makita natin ng Panginoon. Ang titingnan natin ang buhay na walang hanggan, hindi ang buhay na naririto lamang sa lupa. At pagka nakita natin yon, hahanap-hanapin natin ang tunay na Jesus na galing sa langit, na tinapay ng buhay, na nagbibigay sa atin ng mga salita ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad ay siya ring tanong na sinasabi niya sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito, mga kapatid. Kayo ba? Iiwan din ba ninyo ako? Tayo lamang po makasasagot sa katanungan yan.